Greetings to you once again, dear brothers and sisters. Welcome to this program, Jesus. Tumdi, Jesus is coming very soon. The subject that I would like to discuss to you this moment is about this so-called foreknowledge of God. Ang ibig sabihin ng foreknowledge of God ay ibig sabihin na ang Diyos ay alam niya lahat ng bagay na nangyayari, at ibig sabihin din na alam ng Diyos kung anuman ang mangyayari sa future events or sa kinabukasan. So ito ang ibig sabihin ng foreknowledge of God. Noong last vlog ko ay ipinaliwanag ko sa inyo itong false assertion of some teachers na sinasabi nila na ang isang tao ay maliligtas muna bago siyang maniwala. A person is saved before he believes. So this is the assertion of some teachers, basing their assumption in Acts chapter 13, verse I forgot the verse that it says there. The word being used there is appointed, that those who are appointed to life believe. So this is the assertion. So I would like to explain to you perfectly about this subject of what we are learning about the salvation. And I would like us to be perfect in our understanding about the real plan of God for the salvation of man. So I have explained to you that the salvation of a person, so we said that the will, the choice, and the desire is needed in the determination of one's salvation. So this is what I've been explaining to you in my last vlog. You know, the late Billy Graham, itong late Billy Graham na ito, na siya ang pinaka sikat na preacher sa 20th century. Bagamat si Evangelist Billy Graham ay namatay noong panahon ng pandemya sa taon niyang 95. Si Billy Graham na ito ay palaging binabanggit sa kanyang preachings na ang pagkaligtas or salvation is a matter of choice. So ito ang palagi niyang sinasabi sa marami niyang preach. So talagang ito ang katotohanan na ang salvation ay itong sabi natin na
it's a matter of choice. Tayo ang magpipili kung gusto nating mailigtas o ayaw nating mailigtas. Bagamat gusto ng Diyos na mailigtas tayo, pero kung ayaw natin, hindi tayo mag-respond sa kagustuhan ng Diyos, ay talagang hindi tayo maliligtas. So ito ang foundation ng pagkaligtas ng isang tao. So gusto ko pong i-discuss sa inyo itong salitang foreknowledge of God. Sapagkat maski man sa salita ng Diyos ay mababasa natin itong salita na predestined at saka itong salitang election or elect at saka itong chosen or appointed. Halimbawa, itong predestined ay mababasa natin doon sa Romans 8 verse 29 at saka sa Ephesians chapter 1 verse 5 itong salitang predestined. At ganon din sa libro ng 1 Peter 1:2 mababasa natin itong salitang election or elect. At saka sa 2 Thessalonians 2:19 mababasa natin itong salitang chosen. At ganon din sa Acts chapter 13 verse 48 na mababasa natin doon itong salitang appointed. Ganon pa man, sikapan ko muna itong sandali itong kuhan ko. Ganun pa man mga kapatid, kailangan din alamin natin na dito rin sa binasa na sa mga verses sa Biblia ay mababasa din natin itong salitang foreknew or foreknowledge of God. Halimbawa dito sa 1 Peter 1:2 ay sabi doon, elect according to the foreknowledge of God. So yun ang maliwanag na mababasa natin doon sa dito sa 1 Peter 1:2. At ganon din sa Romans chapter 8 verse 29 mababasa din itong salitang foreknew. So ang ibig sabihin nito mga kapatid ay maski man totoo na ang mga maliligtas ay sila ay elected, predestined, appointed, or chosen. Ngunit kailangan i-consider natin itong salitang foreknowledge sapagkat ito ang main factor ng mga salitang ito. At kung halimbawa man ang mga Kristiyano o ang mga believers sa ating Panginoong Jesus ay sila ay elected or chosen or predestined or appointed ay sapagkat sa main factor na itong salita na foreknowledge, na ibig sabihin ito na sa kaalaman ng Diyos, sapagkat alam niya ang lahat ng
mangyayari, maski man sa mangyayari sa kinabukasan o sa future na panahon, ay alam ng Panginoon kung ano ang may mangyayari sa future. Kaya't kailangan maliwanagan na tayo na sa kaalaman ng Diyos ay pwedeng sabihin natin na ang isang tao ay predestined or elected sapagkat sa salitang itong ang Diyos ay alam niya kung sino yung mga tao na maniniwala sa ating Panginoong Jesus. At kung alam niya yung maniniwala sa ating Panginoong Jesus ay He elected them in advance, or he chose them in advance, or he predestined them in advance, it is because of his foreknowledge or of his all-knowing about the future. So that is why it is true that if the Bible says that we are being saved since the beginning of the world, it means to say that because of his foreknowledge, he knows, or God knows, those who are going to believe on our Lord Jesus Christ. Nevertheless, it does not mean that those who are to be saved are first, or una silang na-save bago sila maniwala sa ating Panginoong Jesus. Ito ay hindi tunay na paniniwala sapagkat sa other verses naman ay mababasa natin sa ibang mga verses na matatagpuan natin sa salita ng Diyos. For example, in Acts chapter 16 verse 31 na sabi doon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. At saka ganon din sa Romans chapter 10 verse 9 and 10 na ano ang sabi doon? If you shall confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. So, yun ang maliwanag na mababasa natin sa mga versikulong ito. At sabi din doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, I hope naliwanagan kayo mga kapatid sa ibig kong sabihin sa hindi totoong assertion na ito ng ibang nagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang next natin na gusto kong ipaliwanag sa inyo ay itong bagay na ito. Sabi dito sa aking notes, sabi dito, all are equal in the sight of God. Lahat ng tao ay equal sila sa paningin ng Diyos. So, mababasa natin sa Acts chapter 10 verse 34 na sabi doon, God is no respecter of person. Ang Diyos ay walang dinidiscriminate, wala siyang ini-Indian na tao. Lahat ng tao ay mahalaga sa mata ng Diyos.
At mababasa din natin doon sa Galatians chapter 3 verse 28 na sabi doon, kung tungkol sa pagkaligtas kay ating Panginoong Hesukristo ay sabi doon, there is neither Greek nor Jew, there is neither male nor female, there is neither bond nor free, there is neither rich nor poor. So, kung tungkol sa pagkaligtas o our calling, if in regard to our calling by our Lord Jesus Christ, there is no discrimination. At kaya dito sabi the Bible, sabi ng verse na ito ay walang Hudyo, walang Hintil, walang mayaman, walang hindi mayaman, walang babae, walang lalaki, walang freeman or walang slaves. Ito ang ibig sabihin nito. Lahat sila ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At ganoon din sa Colossians chapter 3 verse 11, sabi din doon, there is neither Greek nor Jew, there is neither male nor female, there is neither rich nor poor, barbarian, Scythian, bond nor free. Yon ang mababase din natin sa mga verse na ito. Na maski anuman ang katayuhan ng isang tao, ang taong yun ay mahalaga sa paningin ng Diyos. So, kung sa in the sight of men ay maraming discrimination, marami tayong sa mga tao, marami silang discrimination sa kapwa nilang tao. For example, yung mga rich, they have discrimination against the poor. Yung mga educated people, they have discriminations to the uneducated, or in kinds of race. For example, the white people are discriminative on the black people. So that is the situation of human being. But in the Word of God, it says here that in the sight of God, there is no discrimination. So that is the meaning of the word. There is no, God has no respecter of person. In Him, all are equal. So ito ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. So, kung lahat ng tao ay equal sa paningin ng Diyos, ay ibig sabihin, kung tungkol sa invitation sa kaligtasan, if in regard to the invitation for salvation, it means that the invitation for salvation is for all humanity or for all kinds of humanity. So, gaya nga ng sinabi ng isang preacher, o yung mga kanta na kinakanta ng mga bata, God loves the little children of the world, red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Whatever their colors, whatever their culture, everyone, as long as they are human, as long as a person, as a human being, even if how ugly that person may be, as long as he is a person, even how unlearned that person may be, as long as he is a human being, he is so precious in the sight of God. And God, by our Lord Jesus Christ, wants to save everyone who accepts Him
as their Lord and Savior in their lives, because that is what is being always told in the Word of God, that if we believe on the Lord Jesus Christ, we will be saved through Him. So it's very plain in the Word of God that there is no other name given under heaven among men whereby we must be saved, or people must be saved. It is only by the name or by our Lord Jesus Christ that a person can obtain his salvation if he believes on the Lord Jesus Christ, the Son of God. So that is the pure Word of God that we have to know and understand. So there are many verses in the scriptures that tells us that God has no discrimination of man. Even in 1 Timothy chapter 2 verse 4, it says there that God wills that all men will be saved, and that all men will come to the knowledge of the truth. So these are the words of God. And also in 2 Peter chapter 3 verse 9, it says there, the Lord is not slack concerning his promises, as some men count slackness, but he is long-suffering to usward, not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Gusto ng Diyos na ibig sabihin, sabi dito sa salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa kanyang salita, kundi gusto ng Diyos na lahat ng tao, kaya't siya ay may he's waiting, he has long suffering sa mga tao na hindi siya willing or hindi niya kagustuhan na mayroon isang tao na mawawala, kundi kagustuhan niya na lahat ng tao sana ay mag-repent sila para sa kanilang kaligtasan. So ito ang salita ng ating Panginoon Diyos. At ang last sabi sa Revelation chapter 22 verse 17, whosoever will, let him come and take the water of life freely. So ito ang kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos na lahat na lumapit sa ating Panginoong Jesus ay maliligtas. Kaya't nga maski nga itong pinakasentro ng Biblia, yung John 3:16, na the center of the Word of God, na sinasabi ng mga preachers, ay sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, note the word whosoever, ibig sabihin lahat, walang ini-Indian na tao. So, thank you very much. Dito tayo magtapos. At next time, I will be continuing to explain or talk about this topic. At gusto kong i-present sa inyo na bakit maski gusto ng Diyos na lahat ng tao ay masisave, lahat ng tao ay lumapit sa Diyos upang sila ay maligtas, ngunit
explain ko sa iyo kung bakit marami pang mga tao na ayaw nilang maniwala sa ating Panginoong Hesus, at maraming mga tao na parang hindi mahalaga sa kanila ang salvation na idinadjaya ng Diyos. At sa next time ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ito ay nangyayari sa buhay ng mga tao. So thank you very much again. God bless you, and I'm praying for you.